kung merong taong depressed sa iyong buhay, the first thing that you should give is your presence. Samahan mo yung mga nalulungkot kamukha ni Jesus. Ang sabi po sa ating ebanghelyo, lumapit daw si Jesus at nakisabay sa kanilang paglalakad. Hindi po siya nagmamadali, hindi po siya agad nagserbon, sumama lang siya. Mga kapatid, tandaan niyo po ito. Minsan, ang pinakamagandang tulong na pwede mong maibigay sa isang taong depressed, hindi salita o hindi presensya. Hindi mo kailangan solusyonan ang problema ng isang tao. Ang kailangan lang, iparamdam mo hindi siya nag-iisa. Baka hindi niyo po alam ito. Maraming mga bata ngayon ang nadidepress. At isa pong pinakamalalim na dahilan bakit malungkot ang mga bata ay ang kakulangan ng presensya ng kanilang mga magulang. Meron pong isang bata na dinala po sa akin. Sabi nila, Father, pagdasal niyo po, sinasaniban po ang batang ito. Kaya, binless ko po yung bata. Pero nung kami na lang pong dalawa, itong bata, kinausap ko po siya, tinanong ko siya, Anak, may problema ka ba? Bigla po siyang tumahimik at maya-maya umiyak siya. Sabi po niya, Father, malungkot po ako kasi po araw-araw wala po akong kasama sa bahay. Palagi pong wala si mama, si papa. Palagi po silang nagtatrabaho. Mga kapatid, tingnan nyo na po, hindi demonyo ang problema o hindi kalungkutan. Hindi espiritu ang kumapit kung hindi lungkot na hindi nakikita. Hindi niya po alam kung gaano kalaki na bagay para sa isang bata. Simpleng presensya ng kanyang mga magulang para sa kanya. Hindi lang po pagkain ang kinakailangan nila. Hindi lang po baon. Hindi lang po gadget. Kayo po, mga magulang, ang talagang kailangan ng mga anak niyo. Amen? Meron po ako napanood na isang video tungkol po sa isang bata. Nagpa-perform po sa kanilang school play. Habang pakyat po yung bata, palingon-lingon po siya, patingin-tingin. Para bang meron pong hinahanap sa audience. Pero, nung pong nakita ng bata, yung kanyang mga magulang, nandoon po, pinipicturan siya, binibidyohan siya. Alam niyo po yung nangyari, lumiwanag yung muka ng bata. Napakalaki nung ngiti niya. At talagang bigay todo po siya dun sa kanyang performance. Bakit? Dahil nakita niya, nandyan ang mga mahal niya. Mga kapatid, minsan, ang kailangan lang ng tao, lalong-lalo na po yung mga anak nyo, ay yung maramdaman nila, may kasama ako, may nagmamahal sa akin, hindi ako nag-iisa. At kapag naramdaman nila yan, bumabalik yung lakas nila, nabubuhayan sila ng pag-asa, at kayang-kaya nilang harapin anuman ang pagsubok ng buhay na ito. Kaya nga po, sa inyong mga magulang, hindi ko po sinasabi na tumigil na kayo sa inyong pagtatrabaho. Alam ko po, ginagawa nyo yung makakaya nyo para sa inyong mga anak. Hindi po ba? Pero sana naman, sa gitna ng inyong pagiging busy, huwag niyong kalimutan na maging present para sa kanila. Dahil sa totoo lang po, ang mga anak nyo, hindi naman po naghahanap ng perpektong magulang. Ang hinahanap po ng mga anak nyo ay present na magulang. Ulitin ko po yun. Ang hinahanap ng mga anak nyo, hindi perpektong magulang. Ang hinahanap lang, ang gusto ng mga anak nyo, ay present na magulang. Amen? At tandaan nyo po ito, presence is more powerful than presence. Mas mahalaga ang oras mo kesa sa anumang bagay na pwede mong maibili at maibigay sa iyong anak. Kaya, kung merong isang taong malungkot sa iyong tabi, anak mo man yan, kaibigan mo man yan, kapamilya, kamag-anak mo, katrabaho mo, huwag mo silang agad bigyan ng solusyon sa kanilang problema. Samahan mo lang sila. Iparamdam mo ang iyong pagmamahal sa kanila. Dahil minsan, ang simpleng presensya mo ang magiging dahilan bakit hindi siya susuko sa buhay. Amen?